Ang menstrual cramps o dysmenorrhea ay pananakit na nararanasan bago o habang may regla. Karaniwang nararamdaman ito sa puson at maaari ring may kasamang pananakit ng likod, pagod, nausea o headache. Samantala, ang heavy menstrual bleeding ay hindi dapat basta balewalain. Kaya ang layunin natin ngayon ay hindi sabihin na ito ang halamang gamot na magpapagaling sa iyo. Sa halip, ano ang mga natural approaches na maaring makatulong sa menstrual discomfort at kailangan ng healthcare professional? Herb numero 1, luya. Una, luya. Ang luya ay isa sa mga karaniwang halamang ginagamit sa Pilipinas. Madalas itong iniinom bilang tsa o inilalagay sa pagkain. May mga pag-aaral na tumingin sa paggamit ng ginger para sa menstrual pain, ngunit hindi ibig sabihin nito na pare-pareho ang epekto sa lahat. Paano karaniwang ihanda? Maaring hugasan ng mabuti ang sariwang luya, hiwain ng manipis, at gamitin bilang simpleng infusion. Pero tandaan, hindi kailangang gawing sobrang tapang. At huwag basta uminom ng concentrated herbal extracts dahil lamang sa paniniwalang mas matapang, mas mabilis ang epekto. Hindi laging ganoon. Herb numero 2, tsaang gubat. Pangalawa, tsaang gubat. Isa ito sa mga halamang kilala sa tradisyonal na paggamit sa Pilipinas. Karaniwang inihahanda bilang herbal infusion. Pero may mahalagang distinction. Tradisyonal na paggamit ay hindi katumbas ng scientifically proven treatment para sa heavy menstrual bleeding. Kaya kung ang problema ay simpleng discomfort, maaari mong pag-usapan ang traditional use nito. Pero kung sobrang lakas ng bleeding, huwag umasa sa tsaang gubat bilang kapalit ng medical evaluation. Herb numero 3, yerba buena. Pangatlo, yerba buena. Ang yerba buena ay isa ring halamang kilala sa tradisyonal na herbal medicine. Karaniwan, itong ginagamit sa ilang paghahanda para sa pananakit. Ngunit mahalagang tandaan, hindi ibig sabihin na natural ito ay pwede na itong gamitin ng walang limitasyon. Lalo na kung umiinom ka ng ibang gamot, buntis, nagpapasuso, may chronic condition, o may history ng allergic reaction. Sa ganitong sitwasyon, mas mabuting kumonsulta muna sa healthcare professional. Pero narito ang isang bagay na madalas nakakalimutan. Hindi kailangang herbal medicine lang ang paraan para makatulong sa menstrual cramps. May ilang non-drug approaches na maaring makatulong sa menstrual discomfort. Warm compress. Ang warm compress sa lower abdomen ay maaring makatulong upang maging mas komportable ang pakiramdam kapag sumasakit ang puson. Hydration. Uminom ng sapat na fluids at huwag kalimutang kumain ng maayos. Pahinga. Kapag pagod at kulang sa tulog, mas mahirap minsan harapin ang discomfort. Gentle movement. Para sa ilang tao, ang banayad na paglalakad o stretching ay maaring makatulong sa pakiramdam. Simple lang ang mga ito, pero minsan ang combination ng iba't ibang supportive habits ang mas practical. Pero ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang bahagi ng video. Kung ang concern mo ay, sobrang lakas ng regla ko, huwag agad isipin na kailangan mo lang uminom ng herbal tea. Dahil ang heavy menstrual bleeding ay maaring magkaroon ng iba't ibang dahilan. Maari itong may kaugnayan sa hormonal problems, uterine conditions, bleeding disorders, ilang medications, o iba pang medical causes. At dito, nagiging delikado ang self-treatment. Dahil maaring pansamantalang ma-manage ang discomfort, pero hindi natutugunan ang tunay na dahilan ng pagdurugo. Kaya kailan dapat magpatingin? Mag-seek ng medical advice kung ang pagdurugo ay paulit-ulit na sobrang lakas, tumatagal ng mas matagal kaysa karaniwan, may malalaking blood clots na kakaapekto na sa iyong normal na gawain sinasabayan ng matinding pananakit may kasamang matinding panghihina, pagkahilo o hirap huminga. At kung napakalakas ng bleeding at parang nanghihina o nahihimatay ka, huwag nang maghintay na umepekto ang herbal remedy. Magpatingin agad. Kung gagamit ng herbs bilang complementary approach, tandaan ang 4. 1. Tamang halaman. Siguraduhing tama ang identification. 2. Malinis na paghahanda.
Hugasan ng mabuti ang ingredients at gumamit ng malinis na kagamitan. 3. Huwag sobrahan. Hindi ibig sabihin na mas maraming dahon o mas concentrated ang preparation ay mas effective. 4. Alamin ang interactions. Kung umiinom ka ng gamot, may medical condition, buntis o nagpapasuso, kumonsulta muna bago gumamit ng herbal preparations. Kaya kung may isang bagay kang tatandaan mula sa video na ito yon. Ang herbal medicine ay hindi automatic na kapalit ng medical treatment. Para sa mild menstrual discomfort, maaring makatulong ang supportive measures gaya ng warm compress, hydration, pahinga, at iba pang healthy habits. Ang ilang herbs tulad ng luya, tianggubat, at yerba buena ay may tradisyonal na paggamit, ngunit hindi dapat ipangako na sila ay lunas sa heavy menstrual bleeding. At kung ang iyong regla ay sobrang lakas, matagal, paulit-ulit, o may kasamang alarming symptoms, mas mahalagang malaman kung bakit ito nangyayari. Dahil minsan, ang problema ay hindi lamang ang sakit ng puson. Ang katawan mismo ay maaaring may ipinapahiwatig. Kung nakatuton sa iyo ang video na ito, i-like at i-share para makarating din sa ibang babaeng maaaring nangangailangan ng impormasyon. At kung gusto mo ng mga susunod pang videos tungkol sa safe at evidence-informed na paggamit ng mga lokal na halamang gamot, mag-subscribe sa channel. Tandaan, natural man o hindi, ang kaligtasan ang laging una. Hanggang sa susunod na video.